Anong sinisilip-silip mo dyan? Napaigtad si Amanda nang marinig ang boses ni Ate Mean. Kakauwi lang ng kapatid ng umagang yon mula sa trabaho. Naabutan siya nito na pasimpleng sumisilip sa labas. Tinatanaw ang bahay ni na Hendrix. Wala? Wala ay para kang giraffe? Nagkakandahaba yung leeg mo. Gusto ko kasing maglakad-lakad. Sinisilip ko lang kung sobrang init sa labas. Pagsisinungaling niya at nagmamadaling lumabas ng gate. May follow-up question pa kasi ang kanyang ate kung magtatagal siya. Nang nasa tapat na ng bahay ni na Hendrix ay huminto siya. Eksakto namang papalabas ang isang kasambahay. Nandyan ba si Hendrix? Nahihiyang tanong niya. Wala po, ma'am. Hindi siya umuwi dyan kahapon? Matagal na pong hindi nagpupunta rito si sir. Napatango siya. Salamat. Kung ganoon ay saan umuuwi ang asawa? Napabuntong hininga siya ng maalalang eksena sa tea shop ng nagdaang araw. Bago magtanghali ay nagtungo uli si Amanda sa tea shop. Gusto niyang makausap si Hendrix. Hindi naman pwedeng pagtaguan na lang siya nito. Amanda! Nakangiting bati ni Sandra pero hindi niya magawang gantihan iyon. Si Hendrix? Sa halip ay tanong niya. Wala siya rito. Hindi nga napapadaan. Huwag mo na akong lokohin. Agap niya. Nakita ko kayo rito kahapon. Nakita mo? Bakas ang pagkasorpresa sa mukha ng babae. Oo. Hinila siya ni Sandra palabas ng tea shop dahil nakakatawag sila ng pansin ng ilang customer na naroon. Alam kong may gusto ka kay Hendrix dati pa. Yung ba ang dahilan kung bakit sinamantala mo ang mga panahon na hindi maayos ang samahan namin? Ha? Hindi niya napigilang sabihin. Ang sama-sama lang kasi ng kanyang loob. Look, Amanda, don't act as if you really care. Hindi ba hindi mo naman mahal si Hendrix? Ano ngayon ang ikinagagalit mo? Masaya na kami ni Hendrix. Hindi mo pa nakikitang naubos ng nararamdaman niya para sa'yo? Noon lang nakita ni Amanda ang side na yun ni Sandra. Ngayon ay alam na niya ang totoong kulay ng babae at hindi na siya magpapalinlang kahit kailan. Ang buong akala pa naman niya ay malinis ang intensyon nito noong kaibiganin siya. Ipapaalala ko lang sa'yo. Ako ang asawa. Kaya kung ano man ang relasyong meron kayo, tigilan nyo na. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Napipikong sabi niya. Wow! Sino kayang nakikipagkita sa ex-boyfriend kahit may asawa na? Ang galing mo pang magsinungaling. Nasa bahay ka at nanonood ng noontime show, ha? Anong akala mo nagoyo mo si Hendrix noon? Nakikita ka kaya niya habang kausap ka niya sa phone noon. So, sino sa atin ang dapat mahiya? Naikuyom ni Amanda ang mga kamay. Bakit hindi yun sinabi ni Hendrix sa kanya? Bakit kay Sandra nito sinabi? Sa halip na siyang kumprontahin. Sino kaya sa atin ang makapalang mukha na ipinaako sa ibang anak? Huwag kang umasta na parang ang linis-linis mo, Amanda. Mukha ka lang inosente, pero ang totoo magaling kang manloko. Hindi ba wala ka rin talagang planong sabihin kay Miguel na siyang tunay na ama ng anak niyo? Mabuti na lang at concerned ako kay Hendrix, kaya ikaw ang nagsabi kay Miguel? Galit na tanong niya nang ma-realize ang sinabi ni Sandra. Gusto niya itong sampalin ng pagkalakas-lakas. Dahil yun ang tama. Defensive na sabi nito. Yun ang tama, ha? Anong karapatan mong makialam sa buhay namin? Yun ang tama? Namatay ang anak ko dahil sa tamang sinasabi mo. It's not my fault. Namatay ang anak mo dahil sa'yo. Karma mo yun dahil sinungaling ka. Hindi na napigil ni Amanda ang sarili, kaya pinadapo niya ang kamay sa pisngin nito. Sa lakas ng pagkakasampal kay Sandra, mukhang nahilo ito at napasalampak sa sahig. Patayo na ang babae at mukhang handa na ring saktan siya nang biglang dumating si Hendrix. Masama ang tingin ng asawa sa kanya. Anong ginawa mo? Asik nito. Hindi makasagot si Amanda. Alam niya na mali ang ginawa, pero mali rin ang mga sinabi ni Sandra. Sa pagkabigla niya, biglang umiyak si Sandra na parang aping-api. Yumakap pa ito kay Hendrix. Sinabi ko lang naman sa kanya na alam mong nagsisinungaling siya nung isang beses na tinawagan mo siya at sinabi niyang nasa bahay siya. Kahit ang totoo, kadate niya si Miguel sa isang restaurant. Nagtagis ang mga bagang ni Amanda. Hindi siya nakikipag-date noon. Anong problema mo? Baling bigla ni Hendrix sa kanya.
Parang nadurog ang kanyang puso nang makita ang malamig na ekspresyon sa mga mata ng asawa. He never looked at her that way. Ngayon lang. Sa halip na sumagot ay tumalikod na lang siya. Hindi niya kasi alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. At kung sakaling gawin man yon, hindi rin niya alam kung paniniwalaan siya ni Hendrix. Naglakad lang siya ng naglakad kahit hindi alam kung saan niya gustong pumunta. Sa huli ay nagtungo siya sa bahay nila sa De Chavez compound. Nagkulong siya sa kwarto nila ni Hendrix at doon umiyak ng umiyak. Nakakalungkot lang isipin na ang taong dating kakampi mo ay galit sa'yo. Ngayon ay alam na niya kung ano ang dahilan ng panlalamig ni Hendrix bago ito umalis. Kung sana'y sinabi na lang ng asawa ang nakita, hindi na sana sila umabot sa ganoon. Lalabas na sana sa kwarto si Amanda nang biglang bumukas ang pinto. Si Hendrix ang iniluwa niyon. She had missed him so much that she wanted to hug him tight. Pero nagdalawang isip siya. Napako na lang ang kanyang tingin sa mukha nito. Wala na roon ang napakagandang ngiti na agad sumasalubong sa kanya sa tuwing uuwi ito mula sa kung saan. Lalong wala na rin ang kinang sa mga mata ng asawa at alam niya na siyang may kasalanan niyon. "What are you doing here?" Malamig na tanong nito. "Bahay ko rin to," mahinang sagot niya. "Bahay ko lang, Amanda. Maaana lang kasal natin anytime soon. Isa pa hindi mo naman ginustong kasal natin mula noong umpisa, hindi ba?" Tumango siya kahit na gustong sabihin na ayaw niyang mapawalang bisa ang kasal nila. Yun na lang kasing magandang bagay na natitira sa kanya. Pero naisip niya na hindi siya pakikinggan ni Hendrix sa oras na yon dahil galit pa ito. Nakaharang na rin si Sandra sa pagitan nila, kaya baka pagtawanan lang siya nito. Kinuha niya mula sa bulsa ng pantalon ng duplicate key ng bahay na meron siya. Inabot niya yun sa asawa. "Sana mapatawad mo ako sa lahat ng pasakit na idinulot ko sa buhay mo." Nang hindi tinanggap ni Hendrix ang susi ay siya na mismong naglagay niyon sa kamay nito. Tatalikod na sana siya nang biglang hinila nito. At napayakap siya rito dahil nawalan siya ng balanse. Nang mag-angat ng mukha, napigil niya ang paghinga dahil sobrang lapit na ng kanilang mga mukha. "Gusto mong mapatawad kita?" Tanong ni Hendrix. Napalunok si Amanda. The way he asked her was too sensual. Oo. Without saying a word, Hendrix kissed her on the lips. Mapusok yon na parang nagpaparusa at galit. Sa kakaatras na pasandal na siya sa pader pero hindi pa rin tumitigil ang asawa sa paghalik sa kanya. Nang hindi siya tumugon ay tumigil din si Hendrix. Lalayo na sana ito sa kanya nang isampay niyang mga braso sa liig nito. Siya naman ang humalik dito. Dahan-dahan at masuyo. Gusto niyang iparating ang damdamin sa asawa gaya ng ginawa nito kanina lang. Mukhang nabigla si Hendrix sa ginawa niya dahil sandali itong hindi nakatugon. Ganoon pa man, ipinagpatuloy niyang paghalik hanggang sa kusa na ding tumugon ng asawa. He responded gently this time. Maya-maya tinatangay na si Amanda ng halik na yon. Para siyang bulaklak na matagal nang hindi nadiligan. At ang halik ni Hendrix ay ang tubig na bumuhay ulit sa kanya. Hindi na rin siya tumutol nang hawakan itong laylayan na suot niyang blouse at iangat iyon. Pero asawa niya ito kaya walang masama. Hindi pa rin naman annulled ang kasal nila. Kaya lahat ng inhibisyon ay nawala nang makakita siya ng paghanga sa mga mata ni Hendrix. Muntik siyang mapatili nang bigla na lang siyang binuhat nito at inihiga sa kama. Kapwa nila din naman bawat isa hanggang sa marating nilang kaligayahang tanging silang dalawa lamang ang makakapagbigay niyon. Madilim na sa labas nang magising si Amanda. She was wrapped in her husband's arms and it felt really beautiful inside. Pero bigla siyang sinampal ng realidad nang maalala si Sandra. Dahan-dahan siyang kumawala sa yakap ni Hendrix. Maingat din niyang isinuot ang mga damit. Ano nga uli ang sinabi ni Sandra sa kanya? Hindi mo nakikitang naubos na ang nararamdaman niya para sa'yo? Uuwi muna siya at mag-iisip ng tama. Saka bubuo ng mas maayos na desisyon. Minahal siya noon ni Hendrix, kaya malaking pag-asang mamahalin uli siya nito. Ilang buwan lang ba mula nang maging magulong lahat? Kaya pa niyang ayusin yon at kaya rin niyang ibalik ang anuman ang meron sila. Hindi lang niya yun ibabalik, hihigitan pa niya. They could make more wonderful memories together. Lalo pa ngayong sigurado na siya. Siguradong si Hendrix na ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Patingkayad siyang naglakad palapit sa pinto para hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Hawak na niyang siradura nang biglang magsalita si Hendrix.
Where are you going? Dahan-dahan siyang humarap dito. Uuwi na. Ganun na lang? Pagkatapos mo kung pagsamantalahan, uuwi ka na? Then she saw a glint of playfulness in his eyes. Oh my gosh, he's back. Kulang na lang ay talunin ni Amanda ang kama para mayakap si Hendrix. Namamasa ang mga mata na nilapitan niya ang asawa. I'm sorry. Halos pabulong na sabi niya. Dahil iiwan mo ko pagkatapos mo kong pagsamantalahan? Dahil ang tagal bago ko na-realize na mahal kita. Natigilan si Hendrix. Pero sa bandang huli ay ngumiti ito. Babangon sana ang asawa pero pinigilan niya. Wala kang underwear, Diyos ko. Tumawa ng malakas si Hendrix at sumandal na lang sa headboard ng kama. Tinakpan din ito ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan. Naupo naman siya sa kama, paharap dito. Nung tinanong mo ko bago ka umalis, hindi naman hindi ang sagot ko eh. Hindi pa lang ako sigurado. Pero hindi na kita nahabol. Nung hindi na kita makontak, doon ko lang na-realize na hindi ko pala kaya kapag ganoon tayong may pagtatalo. Na kailangan pala talaga kita sa buhay ko. Na gusto ko pala ikatabi ka sa pagtulog sa gabi at paggising sa umaga. Sorry, Drix. Hinaplos nito ang pisngi niya at pinunasan ng hinlalaki ang mga luhang pumatak mula sa mga mata. Kaya lang, uhuli na ba talaga ako? Totoo bang masaya na kayo ni Sandra? Kumunot bigla ang noo ni Hendrix. Anong sinasabi mo? Yun ang sabi niya nang magkausap kami. Matagal na siyang may gusto sa'yo, kaya sinunggaban niyang pagkakataon na magulong relasyon natin. Sabihin mo, hindi mo pa naman siya sobrang mahal, di ba? I love her. Sagot nito, kaya para siyang tinarakan ng punyal sa narinig. Pa-retreat na siya nang magsalita uli ito. Bilang kaibigan lang, wala kaming relasyon gaya ng iniisip mo. Ang bruhang yun, bulalas niya. Alam mo rin ba na siyang nagsabi kay Miguel na tungkol sa hindi na ituloy ni Amanda ang sasabihin dahil agad na nalungkot ng maalala ang anak. Pero mukhang naintindihan siya ni Hendrix. She did? Tumango siya. Kakausapin ko siya tungkol dito. At sa tingin ko, kailangan ko na ring bawiin ang shares ko sa mga negosyo namin kung hindi mo na talaga siya kayang pakisamahan. Pero hindi tamang madamay ang negosyo nyo. Pwedeng-pwede akong magbukas ng bagong negosyo. Huwag mo nang intindihin yon. Ako nang bahala sa kanya. Drix, nung naaksidente ako papunta ako nun sa bahay namin para pigilan. Alam ko, huwag mo nang balikan yon dahil alam ko ng detalye. Sinabi na sa akin ni Jenny. Si Jenny, paano mo siya nakilala? Akong nagbabayad sa kanya para alagaan ka. Siyang pinahalili ko sa akin habang ipinapahinga kong puso ko sa malayo. Siyang nag-a-update sa akin kung anong ginagawa mo. Kaya parang hindi pa rin ako malayo sa'yo. Ayoko kasi na makita kang parang nadudurog. Kaya umalis na ako bago ka pa magising sa ospital. Pero hindi mo naisip na kailangan kita noon. Nagtatanong na sabi niya. Dahil akala ko hindi akong kailangan mo. Kaya nang malaman kong kinausap mo na si Miguel para tapusin na ang lahat sa inyo, ay bumalik agad ako. Hindi lang ako nagpakita dahil gusto ko sana dahan-dahan lang. Dito ako nagsistay sa bahay natin. Alam kong nanggaling ka rito noong nakaraan. Mabuti at wala ako rito noon. Napapailing na paliwanag nito. Yung annulment, paano na yun? Hindi naman ako nag-file eh. Sinabi ko lang yun para hindi naman masyadong bumaba ang depensa ko. Magpapakipot pa kasi sana ako, kaya lang masyado kang mabilis. Dinaan mo ko sa halik. Pilyong sabi nito, saka siya dinampian ng halik sa mga labi. So, nagpamiss ka lang talaga, ganun? Nakataas ang isang kilay pero nangingiting tanong niya. Kailangan yun. Kailangan natin yun. Ang paglayo kasi hindi yun nangangahulugan na lalabo ang pagtitinginan ng dalawang tao. Kung minsan pa nga ay pinapatibay niyo ng isang relasyon. At Amanda, walang araw sa mga panahon na nasa malayo ako na hindi kita minahal.
Emosyonal na niyakap niya ang asawa. "Salamat at bumalik ka," sabi niya. "Kahit saan ako makarating, babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Hindi ka na pwedeng umalis dahil hindi ko nahahayaan yon. Kung gusto mong umalis, isama mo ako. Dahil kung nasan ka, gusto ko naroon din ako. Pangako, Drix, this time, magsisimula tayo ng tama. Magsisimula tayo sa pagmamahal. Wala nang kasinungalingan at hindi iisa lang ang magmamahal. Ngayon, kayang-kaya ko nang ibigay sa iyo ang puso ko. Tanggap ko ang lahat sa iyo. I will help you pick up the broken pieces. Ganun kita kamahal," sabi ni Hendrix at hinalikan siya ng masuyo sa mga labi. "Mahal na mahal kita. Nasabi ko na ba?" tanong ni Amanda matapos ang halik. "Ulit-ulitin mo pa. Ang sarap sa pandinig." Malambing na sabi nito at muli na naman siyang hinalikan. Natagpuan uli ni Amanda ang kanyang kulungan sa yakap at halik ni Hendrix. Isa lang ang sigurado siya. Hinding-hindi na siya aalis sa kanlungang yon. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Hendrix at Amanda. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.